babala mga kababayan ni Villafuerte. Bantayan ninyo yung inyong tawag dito, yung inyong kalusugan. He advised the public to avoid spending a long time outdoors. Huwag masyadong maglalabas po pag masyadong matindi yung init ng panahon. Sabi mga kababayan sa balita ngayon, 2023, warmest year ever. Philippine Heat Index soaring. Kasing init po sa issue ng West Philippine Sea. Kung siguro mga kababayan napapansin ninyo, sa ngayon na napakatindi ng pag-init po, it is because of, yung heat index natin, pataas ng pataas. So, kailangan siguro pag-usapan natin ito, mga kababayan, para makapag-ingat po tayo. Kasi yung mga experts po ay nag-warning tungkol sa mga possible heat stroke, lalo na yung mga matatanda at may sakit. Ingat po tayo kasi painit ng painit yung mundo. Kaya nga po tingnan ninyo, kahit sa Europe at dito sa Hawaii, napanood ninyo po yung mala impyerno na forest fire. More than 100 na po yung patay sa Maui Island, you see. Yung Hawaii po malapit dito sa atin. So ito yung warning ngayon mga kababayan ng mga health authorities at siyempre yung Pag-asa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video at saka wag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ayos! Ito po yung balita para maiba naman po tayo. Lahat tayo West Philippine Sea at mga Chinese. Yung topic natin sa mga previous videos, naka-focus masyado sa init ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Na-ignore natin yung ibang mga importanteng balita. At malamang mga kababayan, kahit hindi binabanggit ng ating mga experts, ito po ay konektado sa activity ng araw. Many times sinabi ko po sa inyo, lang iniiwasan ng mga experts po, laging ina-associate sa climate change, global warming. Sabihin pa po na climate change, global warming. Ito pong climate change, global warming, pinoliticize kasi nila, ginagamit ng mga globalista na tool nila para isulong yung kanilang agenda, the agenda of control of the world. Pero ang katotohanan yan mga kababayan, konektado ito sa sa activity of the sun. Nasa solar maximum po tayo at patindi ng patindi yung pag-iinit ng mundo. Ang sabi nga sa ating research, it will peak by 2025. Ibigay ko po sa inyo. Kaya ingat-ingat po tayo sa paglabas-labas mga kababayan. Lalo yung ating mga matatanda. Itama po yung Bible. There will be signs in the sun, in the moon, in stars, upon the earth, perplexity among nations. Konektado po ito mga kababayan sa papalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ba ninyo na yan po ang totoong pangyayari sa ating mundo? Nagkakasunog na po sa iba-ibang parte ng mundo at saka yung mga tao ngayon, mainitin na yung ulo. Kaya tingnan ninyo, hindi na magkasundo yung mga bansa. Di ba? Kasama siya sa mga tanda, the signs of the times mga kababayan. Maniwala po kayo sa hindi. Yun ang katotohanan. Nakakatakot naman na niya, Mr. Maravillas, yung mga kwento mo. Huwag kayo pong matakot
This is reality that we have to face. That we have to endure. There will be tribulations, mga kababayan. Ito ang balita dito, mga kababayan, sa Manila Standard. Warmest 2023, warmest year on record daw. Philippine Heat Index soaring, pataas ng pataas. Kumukulo na po yung ating paligid. Kaya pansinin nyo, napakainit po ng panahon kahit makulimlim. Napakainit po. Sa Kasiguran, Aurora po, umabot ng 60 degrees Celsius yung init ng panahon. Nung Monday po, ibigay ko sa inyo yung kwento dito. This year is likely to be the warmest year ever recorded, and 2024 might even be hotter. Climate experts from the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration said, yung NOAA, yun ang sabi nila. This developed as Metro Manila, Northern Luzon, and Central Luzon daw will continue to experience a heat index of 42 to 51 degrees Celsius. Matindi. Alpersia yung labas natin po. Matindi yung pag-init po, mga kababayan, which is under the danger level. The Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration said Tuesday, kahapon lang. The American Weather Agency said 2023 is already the third hottest year on record. Kita ninyo? Kaya po, irarapture ng ating Panginoon yung mga believers. Kasi yung mundo po, halos hindi na tayo dito mag-survive. Nag-aaway yung mga tao, magigira. Pagkatapos uulan ng apoy, yun ang tribulation period po. Magkakalindol, magkakagutom, tapos napakainit yung panahon. You'll not survive pag hindi na. Kaya importante po na you receive our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Be saved now, mga kababayan. Malamang hindi kayo mag-survive pag pumasok kayo sa tribulation period. Napakalapit na yung panahon na yun ng mga kababayan as prophesied in the Word of God. Ito na yung mga tanda po. Hindi ko kayo po tinatakot. Magbasa kayo ng Bible. Yon mismo ang saktong sinasabi. Sabi rito, meanwhile, at a public briefing, Dr. Marcelino Villafuerte II, Pag-asa Chief of the Climate Impact Assessment and Application Climatology and Agrometeorology Division warned that heat cramps, exhaustion, and stroke were among the effects of the danger level heat index. Kaya mag-ingat po tayo. Pasensya na kayo maingay. Biglang dumilim. Kanina maganda pa naman yung panahon. Pero napakainit. Napakaalinsangan po. Bumabagsak yung ulan ngayon dito sa amin kayo. Yung tunog po na naririnig ninyo, umuugong. Di ba? Importante, malinaw naman po yung ating pag-uusap, di ba? Naririnig naman ninyo yung sinasabi ko, kahit maingay. So sabi dito, the heat index in Kasiguran, Aurora reached 60 degrees Celsius on Monday. Matindi po. But dropped to 45 degrees yesterday. It was 43 degrees in Tuguegarao City, Infanta Quezon, Calapan in Oriental Mindoro, in Catbalugan in Samar, he added. Patindi ng patindi po. Konektado po sa araw ito. Hindi lang sinasabi sa atin para hindi kayo ma-alarm. Hindi sinasabi ng mga climate experts po. Pero mamaya po, ibigay ko sa inyo yung report ng CNN bilang patunay po sa aking sinasabi. So sabi rito sa report ng Manila Standard, in Metro Manila, Pag-asa recorded 40 degrees Celsius in Science Garden in Quezon City, while Ninoy Aquino International Airport reached a heat index
of 43 degrees Celsius. Lagi kayo pong lagi kayong magdadala ng tubig inumin para hydrated kayo palagi. At saka huwag masyadong maglalabas. Lalo pag tirik na yung araw. Mga alas 10, pasok na kayo sa bahay ninyo para hindi kayo ma-expose masyado sa napakalakas na init ng araw po. Galing sa araw po yung init. Niloloko lang tayo na dahil sa mga industries. Ganon, biniblame yung mga industries po. Napakalinaw, galing sa init ng araw. May solar eruption na nangyayari po. Solar maximum yung tawag nila. Geomagnetic storm. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung ebidensya. Pinagluloko lang tayo ng mga climate scientists. Mga globalista kasi yan. Yun ang dikta sa kanila. Pinopolitika, pati yung araw, yung activity ng araw, pinopolitika nila. Niloloko tayo para hindi tayo makalata na ganito na yung nangyayari sa mundo. So sabi po rito, there were high temperatures that were observed the past few days. This started last week. The temperature reached a danger level, particularly Luzon. The possible effects of the danger level heat index are heat cramps, exhaustion, and stroke, sabi po ng opisyal. Sabi po ni Villafuerte, the reason niya for having high heat index is due to the coastal areas with low elevation and is estimated by their air temperature and humidity. Napakaalinsangan po. He said it is partially an effect of El Nino since it frequently rained in mornings but was dry by midday. Yan ang sitwasyon ng ating paligid, mga kababayan, ng ating panahon. Let's not interpret it based on the magnitude but on its possible impact on our health instead, sabi po niya. When it is under the extreme level and rises to 52 degrees Celsius, stroke is imminent. Kaya bantay po kayo, mga kababayan ko, baka ma-heat stroke po tayo. So we are telling our fellow citizens to take care. Babala, mga kababayan ni Villafuerte, bantayan ninyo yung inyong tawag dito, yung inyong kalusugan. He advised the public to avoid spending a long time outdoors. Huwag masyadong maglalabas po pag masyadong matindi yung init ng panahon. Or better schedule outdoor activities early in the morning, anya. Let's continue to drink plenty of water so that we can lessen the adverse effects of the high heat index and continue to follow Pag-asa updates. So makinig sa mga advisories po. So sabi rito, experts also said next year could be even hotter than this year because of the warming phenomenon. So nakakabahala na po ang sitwasyon ng mundo. Bill Nelson, NASA administrator, added, it is self-evident that the earth is heating up. Umiinit na yung mundo, mga kababayan. Patuloy na umiinit yung ating mundo. Tulad ng init ng mga tao sa mundo. Mainit yung ulo ng mga tao. In the Philippines, El Nino phenomenon might persist until the first quarter of 2024, sabi po ng Pag-asa. President Marcos Jr. warned, crop production will bear the brunt of El Nino phenomenon. Kaya pinagandaan na po ng ating administrasyon. The National Water Resources Board said water and power supply could also be affected, especially in Luzon, where the Angat Dam water reserve is nearing critical level. Kaya yung mga mamamayan natin, kayo po kung may pagkakataon, mag-ipon-ipon po kayo para siguro mag-install kayo ng ng mga tawag dito,
ng solar panel sa inyong mga bahay para at least may electric fan man lang. Di ba? Baka magka-brown out po. O ano yung gagamitin ninyo para at least may magamit kayong makagamit kayo ng electric fan para labanan yung alinsangan sa loob ng inyong bahay. Ito po yung patunay, mga kababayan. It is connected with the sun, activity of the sun. CNN World report, mga kababayan, ito published July 15, 2023. Hindi kasi natin masyado pinapansin yung mga ganitong mga balita. Ini-ignore ng karamihan sa atin po. So, kailangan siguro ipaliwanag natin ito, simplify natin para mawarningan natin yung mga tao at makapag-ingat po tayo. May denial kasi yung karamihan. Konektado po sa araw yung nararamdaman nating sobrang pag-iinit ng mundo. Yan po, pumuputok-putok yung araw po. Kita ninyo, solar eruptions. From the sun po talaga siya. Geomagnetic storm. Yan po ang tawag. Basahin ko sa inyo yung report ng CNN. Sabi rito, as the sun nears the peak of its current solar cycle, our star is growing increasingly active. Kaya napakainit po ng panahon. Tingnan niyo, nagkakasunog sa iba-ibang parte ng mundo. Yan po yung lately, yung may mga Filipino nga pong nadamay. Diyan sa Maui Island, sa Hawaii. You see? Sabi rito po, in that peak may be occurring sooner than predicted according to scientists. Even 11 years, every 11 years or so, the sun experiences periods of low and high solar activity, which is associated with the amount of sunspots on its surface. These dark regions, some of which can reach the size of Earth or larger, are driven by the sun's strong and constantly shifting magnetic fields. Yan po ang totoong kwento, hindi po yung mga kung ano-anong global warming, climate change associated with the human activity, yung pag-abuso ng ating kalikasan. Ay, malayo po sa katotohanan yan. Ang totoo po, ang source ng ang rason po ng pag-init ng mundo, yung solar activity. Pinagluloko lang tayo ng mga ng mga globalista. Ang totoo po, yung sinasabi sa Bible, there will be signs in the sun, in moon, and stars, and upon the earth, perplexity among nations. Ito na nga po yung nangyayari. Tolero yung mga tao ngayon. So sabi sa report ng CNN, mga kababayan, over the course of a solar cycle, the sun will transition from a calm to an intense and active period. Kaya napakainit ng panahon, mga kababayan, ngayon. During the peak of activity called solar maximum, the sun's magnetic poles flip. Then the sun will grow quiet again during a solar minimum. Initially, peak activity was forecast to begin in July 2025. So magsisimula pa lang po sa July 2025, pero nag-increase na po yung solar activity. 11-year solar cycle nga po siya. Kita ninyo? Now, experts believe the cyclical peak is more likely to take place in mid to late 2024. Yan po. Napakalinaw ng balita galing sa CNN. Kaya kung ano-ano mga pinagsasabi ng mga so-called so-called mga climate scientist po, mga environmentalist, pinulitika ninyo, pati yung araw, pinulitika ninyo.
Magsabi kasi kayo ng totoo. Ito yung totoo. Mararamdaman natin ang totoo. Diba? May mga senses naman po tayo. Bakit mainit? Kasi yung araw po, napakainit na ng araw. Pumaputok-putok para yung Mayon Volcano. Diba yung Mayon Volcano, mainit yung lava? Kaya gano'n, nakadagdag pa yon. Dito sa amin, yan po ang totoo, mga kababayan na balita. Sabi dito, a solar activity spike. Yan a solar activity spike. The current solar cycle known as Solar Cycle 25 has been full of activity, more so than expected. Scientists at the National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center in Boulder, Colorado have already tracked more sunspots than those counted at the peak of the previous cycle. No two solar cycles are the same, said Mark Mist, research scientist at the Space Weather Prediction Center. Ito po yung tawag dito, credible story. This solar maximum anya is the space weather equivalent of hurricane season. It's when we see the biggest storms. But unlike hurricane season, which lasts a few months, solar maximum lasts a few years. Kaya sa susunod na mga taon, 2024, 2025, anda po kayo. Anda tayo lahat pala. Bantayan natin yung ating kalusugan. Kasi baka madisgrasya. Ayun man lang po. Baka kasi di na kayo makatulog. Basta ingat-ingat lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. Yung mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.